hindi tayo nakikisimpatya sa kanila. Paggalang lang yung itong video ito ay wala akong kinakampihan. Baka sabihin ninyo na kampi ako sa kabila, kampi ako dito. Itong mga ganitong mga video ay reaksyon. Ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there. Secretary Anyo was there too. And the President and I. Secretary Anyo, of course, is special. Isiniwalat ni DILG Secretary John Vic Rimulya na ang pagpapaaresto at pagsuko at paghatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ay planadong operasyon ng isang core group na kinabibilangan ni Marcos Jr., National Security Advisor Eduardo Anyo, Defense Secretary Gilbert Teodoro at siya mismo. Sa isang panayam sa Billionaire News Channel sa On Point, tinanong ni Pinky Webb si Rimulya kung sino ang mga unang nakaalam ng plano. Ibinunyag din ni Rimulya na si Anyo, dating kasapi ng gabinete ni Pangulong Duterte, ay may malaking papel sa operasyon. Dagdag pa ni Rimulya, si Anyo ang nagbigay ng impormasyong may mga diskusyong manatili na lamang ang dating Pangulo sa Hong Kong o sa China. Matapos ang pagbalik ni PRRD sa bansa noong March 11, agad siyang inaresto at madaling ipinadala sa The Hague ng Netherlands. Ang revelasyon ni Rimulya ay nagbibigay ng malinaw na larawan kung paano pinlano at ikinasituparan ng Administrasyong Marcos Jr. ang pagsuko kay PRRD sa ICC. Taliwas ito sa pahayag ng Pangulo noong gabing iyon. Napag-alaman rin mula sa isang panayam ni Rimulya kasama si Karen Davila na ang opisina ni Marcos Jr. ang nagbayad sa eroplanong madaling naghatid kay Pangulong Duterte sa The Hague ng Netherlands. Ang naturang eroplano ay inarkila ng Office of the President. Isinuko namin siya sa International Criminal Court ayon pa kay Rimulya. Base sa mga salaysay ni John Vic Rimulya, taliwas ito sa mga pahayag ni Marcos Jr. na hindi tayo tumutulong sa investigasyon ng ICC. Lumilitaw na aktibong tumulong ang Administrasyong Marcos sa pagproseso mula sa pagbabantay sa kilos ni Pangulong Duterte hanggang sa pagsiguro na agad siyang maihatid sa ICC sa The Hague ng Netherlands. Sa totoo lang, ako'y nahihiyang magsabi sa inyo o hiinganyuhin kayo na magsabi na bring him home. Dahil in the first place, hindi natin siya napigilan na dalhin doon sa ICC. Ako talaga ay masama ang loob ko. Pahiya ako sabihan sa iyo na bring him home. Na in the first place, hindi ko naman talaga siya napigilan na ibiyahe doon sa ICC. Kaya napakasama ang loob ko po. Nung nangyari yun, hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Para bang ganito na tayo ngayon, ka-helpless. Sarili nating pulis. Yung mga nagmamahal sa dating presidente PRRD, former President Rodrigo Roa Duterte, hindi nila mapigil yung kanilang damdamin. Talagang nandoon yung buong suporta, makikita mo mararamdaman mo sa boses nila, sa dedikasyon ng kanilang pananalita. Itinuring nilang kapamilya yung dating presidente. Itong video ito ay wala akong kinakampihan. Baka sabihin ninyo na kampi ako sa kabila, kampi ako dito. Itong mga ganitong mga video ay reaksyon na dapat malaman ng ibang mga tao. Sino ba talaga ang dating Pangulong Rodrigo Duterte? Bakit siya mahal ng mga tao? Ano ang nagawa niya sa bayan? Mula sa pagka-mayor, umpisahan natin mula sa pagiging councilor daw dati, konsyal ng bayan, hanggang naging mayor, hanggang naging presidente na. Kasi siya mismong nagsabi na mag 40 years na siya sa politika. Matagal na siya, talagang veterano na siya. Ano ang nagawa niya sa mga pinamunuan niya? Ano ang masasabi ng mga taong nagmamahal sa kanya? Ito, tuloy natin. Ang magdadala ng ating dating presidente, piliting isakay sa eroplano para ibiyahe doon sa The Hague, Netherlands.
isa-isahin natin yung mga kung ipapakita lahat yung mga nakasuporta sa kanya. Kulang yung isang oras, napakahaba. Ang dami. Kung napansin po ninyo yung rally kagabi live, nationwide yon. Ang galing ng organizer, nationwide, live. Suporta sa dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang daming dumalo, ang dami. Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi ko alam kung paano siya minahal ng bayan, ng bansa. Hindi lang dito sa Pilipinas. Ngayon na siya ay nasa The Hague sa Netherlands, nililitis, alam na natin, lalo siyang sumikat sa ibang mga bansa. Lalo siyang sumikat. Hindi natin alam kung yan ay plano niya, kung ano ba ang nasa isip niya. Na kahit siya ay may edad na, 80 anyos na siya eh. Kung makikita ninyong maglakad na may sungkod na. Pero hindi siya iniiwan ng mga taong malapit sa kanya, lalo na yung personal bodyguard. Ito yung halos bitbitin na ng mga nandoon sa bahay ng dating Pangulo na kung pagtabo yan ay ginagano, tapos hinihila. Ito, panoorin natin. Kita nyo, sa pagkakaalam ko, sa bodyguard na yan ay Scout Ranger. Sa pagkakaalam ko lang, hindi ko alam kung tama ako o hindi. Pero nag-resign na siya. Mayroon siyang Facebook account. Nakita ko sa Facebook yung kanyang account. Mahigit 900,000. Malapit na siyang mag 1 million followers sa kanyang page. Yun, nung nandun ang mga pulis dun sa bahay nila ng Tatay Digong, isa siya sa mga nakasuporta. Halos kung kakayanin lang niya yung buong pamilya, pag-isahin niya para lang proteksyonan. Talagang matindi yung pagmamahal ng mga tao sa kanya. Hanggang doon sa pagsakay sa eroplano, nakaalalay siya. Yung taong yun, ito ayan. Ayan. Yun yung kanyang page. Parang pag sa palagay, sa aking palagay, parang magkapatid sila sa bodyguard ni Vice President. Kasi wari ko yung magkahawig sila, parang magkahawig yung mukha nila. Yung bodyguard ng Vice President, tsaka ni former President Rodrigo Duterte. Hindi natin alam kung iisang pamilya sila, yung kung magkamag-anak o ano, pero parang magkamukha eh. Pero sila, hindi nila iniiwan yung kanilang mga binabantayan. Saludo ako sa inyo. Yung nabasa ko nga sa kanyang post sa kanyang Facebook account, Facebook page, na nag-resign na siya sa kanyang trabaho. Inubad na niya yung kanyang uniforme kasi maraming nang babas. Puntahan nyo na lang sa kanyang page. Matindi talaga yung pagmamahal ng tao sa dating presidente. Lalo na ngayon na nasa doon nga sa ICC, na alam ng marami na ang turing ng marami ay kidnap. Yun ang binabanggit nila. Hindi natin alam kung anong katotohanan. May mga nagsasabing illegal yung pagkakaaresto. May mga kumakalat sa social media na ganito. Yan ang problema ngayon. Nagkakagulo na, nakahati yung dalawang bahagi ng Pilipinas.
mayroon sa kaliwa, mayroon sa kanan. Hindi natin alam kung ano yung idudulot nito sa huling bahagi. Kasi ang ating presidente, ang Bongbong Marcos, ay hindi ko alam kung ano ang tawag nito, stand niya doon sa nangyari doon sa dating presidente. Kasi sabi niya, may napanood ako na sinabi niya na yung kaso daw, yung war on drugs ay civilian pa lang siya noon. Ngayon lang lumabas yung mga pan. Pero may mga nagbigay sa akin ng link. Hindi ko alam kung ito ay totoo. Ito, panoorin natin. Ay, ginagawan ko lang ng reaksyon. Maraming salamat sa mga nagbigay ng link. Kasi hindi naman ito papalabas ng buong buo sa TV. Maaring pahapyaw, maaring hindi nila maipakita, maaring sa radyo. Kaya yung karamihan ngayon, yung tao nasa social media na nakatutok. Bagamat mayroong mga fake news na lumalabas, hindi natin alam, timbangin natin. Reaksyon lang, reaksyon. Huwag tayong papanig sa kabila, huwag din tayong papanig sa isa. Timbangin lang kung ano yung tama. Ito, panoorin natin kung ano, kung may katotohanan yung binabanggit na Senator Bato de la Rosa na ito, panoorin natin si Senator Bato de la Rosa. Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand nyo, Mr. President? Pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako para I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala akong buhok ha, kahit gabuhok mo or buhok ni President Duterte, hindi mahawakan ng ICC. Hindi ako papayag na papasok ang ICC dito. Alam mo, dagdag niya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa investigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. So, naniwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang unit team, bakit biglang nagbago? Biglang nagbago. Hindi ko alam kung yan ay totoo o hindi kasi binigay lang sa akin na link sa YouTube. Pero dapat huwag tayong manghusga. Timbangin natin. Kung panonoorin natin ng buo yan, talagang pati si Senador de la Rosa ay kasama rin daw sana siya na aarestuhin. Kasi nauna sa Hong Kong yung si Tatay Digong, tapos susunod siya. At pag uwi daw nila, pagbalik sa Pilipinas, mayroon na daw warrant of arrest ayon sa kanya. Ito, panoorin natin. Hindi ako sumama sa Hong Kong dahil sa gabi na yon, alas 3 sa madaling araw dapat ang biyahe ko papunta Hong Kong. Pero mayroong nag-link sa akin na informasyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik nila dito galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si Bingo Mituldia. Sabi ko, sir, meron ng warrant. Hindi ako hahabol dyan. Asikusuhin ko na lang yung petition natin dito. Petition for certiorari and prohibition. Kinordinate ko yung ating mga abogado. Senator Dito yun. Pero nung kinarga na siya, wala na ko. Ano bang gagawin ko? Alam mo yung nagawa ko? Naghanap ako ng tao na kakilala yung piloto ng eroplano.
marami po ang nakakaalam kung gaano kadikit si Senador Bato at si Tatay Digong. Tatay Digong kasi yun ang tawag sa kanya. Tapos may edad na, 80 anyos na. Hindi tayo nakikisimpatya sa kanila. Paggalang lang yung sinasabi ko dito kasi may edad na, 80 na. Bagamat ako ay 52 na, siya 80, di siyempre, parang anak. Alam natin na matagal yung pinagsamahan nila. Marami ang magpapatunay sa balita na matagal silang nagkasama. Siya rin mismo nagsabi, Senador Bato de la Rosa, na halos 30 na taon na magkasama sila. Kaya kilala na nila ang isa't isa. Naging ninong niya sa kanilang kasal. Ngayon magkumpare hanggang talagang parang magkaedad na lang siya dahil naging presidente siya. Si Tatay Digong, tapos si Bato, Senador Bato ay naging chief ng mga PNP hanggang sa naging senador siya. Kung nasaan siya, doon din si Senator Bato de la Rosa. Pero nauna ang presidente, dating presidente sa Hong Kong. Hindi natin alam kung anong ginawa nila doon. Tapos nung umuwi na, ayun na nga, may warrant of arrest dinala na sa talagang nanggagalaiti siya sa galit si Senador de la Rosa na yung piloto, sinabihan niya na magsisisi ka. Ikaw ang naghatid sa presidente, mabait na ganito. Hinatid mo sa napakalayong lugar. Hindi natin alam. Ang gulo na magulo na. Kung napapansin po ninyo, kabilaan ng mga rally, supporters ng mga Duterte, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, lalo sa Netherlands. Sa Netherlands ay talagang nakakausap nila ng harapan yung Vice President. Doon sa Metro Manila may nagbanta na isang vlogger. Kaya ngayon ay naka-red alert ang mga military at pulis sa Manila. Ito, panoorin po natin yung video na nagsasabing naging dahilan kung bakit nagkaroon ng alerto ang mga kapulisan at mga kasundaluhan sa Manila. Isang araw matapos na ideklara ng Philippine National Police na balik na sa normal alert ang pwersa ng buong hanay ng pambansang pulisya. Muli namang nagtaas ng alerto ang National Capital Region Police Office epektibo ngayong hapon. Ayon kay NCRPO Director, Police Brigadier General Anthony Abirin, bunsod ito ng mga nakapost sa social media. Gaya na mapapanood sa Maranao TV kung saan binalaan ng isang vlogger ang mga taga Metro Manila. If you are in Manila and if you have relatives in Manila, mag-stock na kayo ng pagkain, power banks nyo, batteries for flashlights, that's for emergency. Kung nagma-maintenance sila, meron kayong mga senior, mag-stock kayo ng gamot for medicine because something is coming up. Something is coming up. Yun lang. God save the Philippines. Minabuti aniya nilang ibalik sa heightened alert status ang buong hanay ng NCRPO upang manatiling naka-alerto ang kanilang tauhan. Sabi, hindi natin alam kung ano ang nasa isip ng ating pamahalaan ngayon dahil sa ganitong sitwasyon na umiinit habang papalapit yung eleksyon, lalong lumalala yung sitwasyon. Mga kababayan, maging mahinahon lang. Ayaw man natin na mangyari ng kaguluhan dahil sa bugso ng damdamin. Maraming mga tao ngayon na talagang nagagalit, napapanood sa social media. Kami man, ako bilang personal, mapanood ko sa social media yung mga kaganapan doon sa loob ng bahay ng pamilya Duterte ay talagang iba yung pakiramdam.
Pero kami, mga miyembro sa Iglesia ni Cristo, hindi kami basta-basta na nakikisimpatya sa kanino man. Yung ginagawang video ito ay sarili kong opinion, sarili kong puro-puro, walang kinalaman ng relihiyon. Hindi ako pumapanig sa kanino man. Ginagawan ko lang ng reaksyon itong mga binibigay sa akin na video, link, at yung mga napapanood ko. Ito ay sarili kong opinion. Walang kinalaman ng relihiyon. Pero ito, balikan natin kaming mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. Hanggat hindi pinapakialaman yung ginagawa naming paglilingkod, yung pagsamba, lahat ng aming mga gawain, hanggat malaya kami, hanggat hindi nasisikil yung aming kalayaan sa pagsamba, lahat ng aktibidad ay nariyan ang pamahalaan, ang mga pulis, sundalo, mga abogado, o sino ba na nasa pamahalaan. Sila ang bahala dyan. Kami ay susunod sa pasya ng pamamahala, ng buong puso, pagmamahal. Katunayan nga sa bawat mga pagsamba, dinadalangin, pinapanalangin namin na magkaroon ng kapayapaan sa ating bansa. Hindi lang para sa iglesia, kundi para sa lahat. Sa lahat ng mga nanunungkulan na magkaintindihan, magkaunawaan. Kasi yung pamumuno sa isang bansa ay kalooban niya ng Ama. Kung mapapansin po ninyo, pagka nanumpa ang isang presidente o vice president, yung isa nilang kamay ay nasa Biblia. Tapos nakaangat yung kabila. Ibig sabihin, magpapasakop sila sa Biblia, sa aral ng Panginoong Diyos. Sana maunawaan nyo yung ibig kong sabihin. Kaya maging mahinahon lang po tayo, huwag tayo padalos-dalos. Kasi hindi natin alam kung totoo yung napabalita na baka sakali, huwag nawa, ay maulit yung batas militar. Ano ba ang batas militar? Yung martial law. Martial law, sundalo ang maghahari. Sila ang magpapatupad ng batas. Alamin nyo na lang kung ano yung ibig sabihin ng batas militar. Yan sa Google kasi halos lahat naman ngayon ay may cellphone na. Pero sana liwanagan ng Panginoong Diyos ang isipan ng bawat namiminuno. Mula sa presidente hanggang sa vice president, sa mga nasasakupan nila na magkaroon ng kapayapaan. Kasi napakasikat na ng Pilipinas ngayon. Buong halos Japan, Amerika, Netherlands, at iba pang China, iba pang mga bansa, pinag-uusapan ang Pilipinas. Dito lang yung aking mga reaksyon. Maraming salamat po. Patuloy ninyong pagsuporta, pagsubaybay. Inuulit ko po, ito ay reaksyon ko lamang, walang kinalaman ang relihiyon.